umpisahan na ho natin ito mga kababayan. Mainit na mainit to. Si Buloyski, aba, akala ko nasa Oblo to. Bakit may pa-video? Hindi ba bawal tong ginawa ni Buloyski? Mga kababayan? O siguro nagpaalam naman. Ano? Pero nung isang beses na sila ay parang gumawa ng ganito, napagalitan yata eh. Di ba? Pero pakinggan na lang ho natin yung sinabi ni Buloyski, mga kababayan, nananawagan. Aba, mukhang maayos naman ang kalagayan ni Buloyski doon sa loob. O, nakapag-video-video pa. Pakinggan natin kung ano yung mga sasabihin ni Buloyski, no, sa atin, kay Cesar Maltiso at kay Rogelio Tapado at kay Maria Ligutan. Ano kaya? Alam ko itong aking makasamahan dito, katulad ko sa advokasya. Hindi kami pwedeng baguhin ng pera. Aba, may ine-ebaso mga kababayan. Hindi daw, no, kayang baguhin ng pera, mga bossing. Ang ginawa lang ho namin, mga kababayan, tinanggal namin yung mismong video at nilapatan namin. Kasi kung saan man, parang ang kita ko galing sa Semenay. Alam niyo ho yung Semenay, mga kababayan? O, yung wala nang nanonood, mga bossing, na dati doon tayo nanonood, ano? At dati nandoon yun lagi sa kampanya ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, siguro akala nila, sige tulong tayo kay Bongbong Marcos, no, sa kanyang kandidatura upang sa ganon, kapag nanalo siya, yakapin at ipagtanggol si Buloyski. Kaso hindi huubra yun, mga bossing. No? Hindi huubra yun sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Dito po, sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, kapag ikaw ay may reklamo, kailangan mong harapin. Diba? Kapag ikaw ay may reklamo, kailangan mong sagutin. Dehins pwede dito, mga kababayan. Naging kakampi ko kasi si Sara Duterte. Huwag nating anuhin yan. Huwag nating usisain yan. Huwag nating investigahan yan. Doon sa mga confidential funds. Yan si Buloy, tinulungan tayo niyan eh. Nagpadala na sandamakmak na camera yan eh. Kaya ang gawin natin, wag nating hayaan na makasuhan. Hindi ho pwede yun. Sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, mga boss, hindi daw po sila matatapala ng pera. Totoo kaya? Hindi kami pwedeng suhulan ng pera. Hindi kami pwedeng... ngayon, hindi nyo na kailangan yun. No? Mayayaman na kayo eh. Ang nakikita ko naman kung bakit kayo nagsisitakbuhan at kung bakit nyo pinatatakbo yung mga nandiyan sa PDP laban para mapauwi kayo. Diba? Para mailabas kayo dyan sa kulungan. Yan alang ang habol nyo dyan. Tingnan nyo, yung mga PDP laban, walang humpay na ang sinasabi. Wala hong humpay, mga kababayan, na ang kanilang halos plataforma de gobyerno na ho, kundi ang makalabas o makalaya o makauwi. Si dating Pangulong Duterte, yun na lang ho ang pinaglalaban nila. At etong si Buloy, makalaya din ho. Kumbinsihin na kumampi sa mali dahil sa pera. Hindi po. Menongga pa, no? Hindi po. Tuloy natin. Tanggalin lang natin yung maingay na yun. Ako po si Pastor Apollo Kibuloy, number 53 sa inyong balota. Number 53 sa balota, si Buloyski, mga kababayan. Hindi ho kaya number 53 din si Buloyski doon sa survey? Kasi wala naman, hindi naman ho talaga umaakyat yung survey nito eh. Hindi ho pumapasok miski sa pang-20. Di ba Janelle Van der Hearst at Jasmine Ines Hidalgo? Hindi ho nakakapasok to. Mga kababayan, baka number 53 din po ito sa survey. Tuloy. Huwag po ninyong kalimutan, number 53 sa inyong balota. Okay. Si Jimmy Bondok po, number 10. Number 10. Wala din, laglag din eh. Kundi lang doon sa survey ninyo, na kayo-kayo ang nagse-survey, hindi papasok yung mga yan. Di ba? Dahil ang paulit-ulit ho naming naririnig sa inyong kandidatura, sa inyong plataforma de gobyerno ay puro Duterte na lang ho.
Si Bato de la Rosa, number 22. Oh, Si Bongo, oh. number 28. O, ayan ha, mga kababayan, pinapaalalahanan na ho kayo ni Buloyski. Kung sino po yung mga iiwasan natin, mga kababayan. Number 53, number 10, number 20, ano daw, 28 si Bato? Oh, si Bungo. Huwag niyong kalilimutan. Si JB Hinlo, number 30. Ay, hindi ko kilala yung Hinlo na yon, no? Never heard masyado yung pangalan. Matakbo pala, ay, isa siguro doon sa dalawa na hindi ko kilala. Dalawa kasi yung hindi ko kilala dyan eh. Pero yung isa, nakilala ko na. Simula nung mukhang makakasuhan, nakakasuhan ng NBI. Kasi nga kung ano-ano yung mga pinapakalat. Si Boy TRO, oh, yun yung isa eh, di ba? Si Raul Lambino, number 34. Yun. Si Rodante Marcoleta, number 38. Naku, 38 pala si Rodante Marcoleta. Alam na natin kung sino yung iiwasan at kung ano yung mga numero na iiwasan ho, mga bossing, no? Si Oh. Doc Marites Mata, Ano daw, may Marites? May Marites din? Oh. number 42. At pagkatapos, number 56 po, si Atty. Vic Rodriguez. Oh. At number 58, Hindi pa pala umaatras si Vic Rodriguez. Hanggang ngayon tumatakbo din pala. Eh wala naman yun. No? Yung libro nga hindi naubos-ubos hanggang ngayon no nagbebenta. Oh. Eh alam na kapag ka hindi maubos kasi pang ano lang ang lakad ni Vic Rodriguez parang maharlika lang din ho mga bossing. Kung ano yung ine-ebas niya o sinasabi niya doon sa libro niya, same thing lang din ho doon sa mga vlog ni Maharlika, no? O yan na, hindi na po pinapahirap ang buhay natin ni Buloyski. Pinapadali na ho, mga kababayan. Di ba? Pinapadali. Ito yung mga listahan nung mga, aayawan daw natin. PDP. si Salvador Philip Ipi, Ako mo! Philip Salvador, number 58. At ako po, ang inyong lingkod, Pastor Apollo Kibuloy, number 53 sa inyong balota. Straight po, huwag na kayong lilingon pa sa iba para ito'y magamit natin. Alam ko itong aking makasamahan dito, katulad ko sa advokasya. Hindi kami pwedeng baguhin ng pera. Hindi kami Madami na kayong pera dyan. Lalo ikaw, di ba? Kaya lang ang sinasabi nila, yung helicopter mo daw at ibang kayamanan mo daw, kay Duterte daw ho yun. Sabi nung no? Maraming nagsasabi nun, kay Duterte daw. Pati yung yung eroplano mo daw, kay Duterte yun. Sino ba may sabi nun mga kababayan na i-vlog natin kahapon lang yun eh. Si Las Cañas, sabi kay Duterte daw yung eroplano mo.